song is called Pananalig Ko, and the original composition of Miss Angelica Dorne. Hope you like it. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Napakabuti ng Diyos sapagkat sa araw na ito, sa oras na ito, muli siya maghahain online ng isang piging na kung saan ang pagkaing espiritual ang kanyang ibibigay sa atin. Sama-sama tayong magnilay ng Tuesday Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa araw na ito. Ang pinakamahalagang biyaya na maaari namin makamtan sa iyo ay ang mensahe mula sa iyong mabuting balita. Yes, Lord, sa mga oras na ito, bigyan mo kami ng kakayanan na magkaroon ng humility to understand your will.
Lahat kami makasalanan. Sa mga oras na ito na lumalapit sa iyo na may kababaang loob, wala sa estado ng buhay, sa pinag-aralan, kundi isang makasalanan na lumalapit upang magpagaling sa iyo spiritually. Lord, muli ang iyong lingkod ay patawarin mo sa aking mga pagkukulang. Muli ang paglilinis mo sa aking puso at aking isipan. Gamitin mo lamang po akong instrumento ng iyong mabuting balita. Ngayon din, Lord, muli ang karunungan, the discernment, and the fruit of the Holy Spirit, Panginoon. Not my will, but your will be done, my God. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Ang mabuting balita, ang mensahe, magbinhi ka sa aming puso upang ito'y tumubo at mamunga at manatili ang bunga. Ikaw po ang bida sa Facebook Live na ito. Ikaw ang nais naming maitaas ang iyong pangalan. Gamitin mo lamang instrumento ang iyong abang lingkod. Ang tinig mo ang marinig namin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa mga biyaya, sa pag-iingat. Higit sa lahat, ang salita mong maituturing namin kayamanan at nagbibigay buhay sa aming espiritu. Ano po man ang hadlang, in Jesus' name, kinakasaut ko po. Focus lang natin ang ating isipan, ang ating espiritu sa mensahe ng Diyos. Muli ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid kong minamahal, bigyan natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay araw-araw maihatid online, kamukha po sa Facebook Live, ang mabuting balita. Kasi alam naman po natin na ito ang pinakamahalagang pwede nating blessing na matanggap kay Lord, yung kanyang salita.
bilang pagkain nating spiritual. At maraming salamat sa Panginoon sapagkat ngayon po ay January 23, 2024 at ang Tuesday Gospel po ang ating pagninilayan. At ang pagbasa po ay mula kay San Marcos, chapter 3, verses 31 to 35. At ito po ay tungkol sa ina at mga kapatid ni Jesus. Ako nga po pala si Sister Angelica, taga Bulacan, at isa po akong Katoliko. At ang Facebook Live na ito ay nagsimula pa noong August 5, 2019. At salamat sa Diyos, no, dumaan sa pagsubok ang Facebook Live na ito, pero ito pa rin ang inyong abang lingkod. Tinutulungan pa rin ni Lord na gamitin, no? Instrumento lang po ako. Kahit ako po ang nagsasalita, ako po yung nakikinig din sa mensahe ng Diyos. Kumbaga, lahat tayo dito makasalanan, no? Kaya nga nandito tayo para sa Diyos. At para ang Diyos, napakabuti niya, dahil kahit online, ginagamit na niya para makapakinig tayo ng mabuting balita. Alam naman po natin ang mga gawain ito hindi lamang sa Facebook Live. Merong YouTube, merong TikTok. Pero kahit anong ginagawa nyo ngayon, kung kumakain ba kayo, nakahiga na, sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. So, bigyan po natin ng senaryo ang gospel ngayon. So, dumating po ang ina at mga kapatid ni Jesus. Okay, yun po sabi sa mabuting balita, no? Of course, syempre, maraming tao. Maraming tao na nakapalibot sa Panginoong Jesus. Ngayon, may lumapit sa kanya. Ang sabi, Panginoon, nandiyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag po kayo. Ngayon, anong tugon po ng Panginoong Jesus? Sabi niya, sino ba ang aking ina at aking mga kapatid? Amen. Tapos tumingin ang Panginoong Jesus sa kanyang paligid, yung mga followers niya, yung mga nakikinig sa kanya, yung gusto magkaroon ng kagalingan. Sabi niya, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Amen? So, hindi naman pwede nating iliteral yung mensahe ni Kristo sa mabuting balita. Amen? So, makikita po natin dito na napakabuti ng Panginoong Jesus kasi kahit siya'y anak ng Diyos, inaano niya yung sarili niya, ibinibigay niya kung ano siya eh. Ano ibig ko sabihin? Ang Panginoong Jesus, kung tutusin, ano siya sa langit eh, kaharian na niya yun eh. Si Jesus, mabuti. Si Jesus, mayroong buhay na walang hanggan. Si Jesus, hindi ba? Nasa kanya lahat eh. Pero yung mga karakter na meron siya, at ano man ang binigay sa kanya ng Ama, ibinibigay din at ino-offer din sa ating mga makasalanan. Ano yun? Ino-offeran tayo ni Lord ng peace of mind. Ino-offeran tayo ni Lord na pwede tayong humingi ng kapatawaran sa Ama sa langit. Ino-offeran tayo na pwede tayong magbalik loob. Higit sa lahat, ino-offeran tayo ng buhay na walang hanggan. Lahat yun, meron ng Panginoon. Amen? Kaya nga itinuturing natin na ang Panginoong Jesus at itinuturing tayo ng Panginoong Jesus na kapatid. Parang kapatid, di ba? Alam mo yung kapatid, yung parang kadugo or whatever. Pero, syempre, hindi naman yun nababase sa dugo, no? Kumbaga talagang makikita mo na doon pa lang sa sa krus ng Kalbaryo, yung nakapako ang Panginoong Jesus, di ba? Grabe yung pagmamahal niya sa ating mga makasalanan. Yung bang tipong pinarusahan na siya, nilait-lait na siya. Pero ano yung mga sinasabi niya sa kanyang huling wika? Ay, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ina, ito yung anak, ito yung ina. Hindi ba? Full of compassion, full of love, yung ginagawa sa Panginoong Jesus. Yung hindi niya sinusolo, yung ibinibigay na pagpapala, kapangyarihan ng Ama sa langit. Kahit na sa mga alagad niya, di ba? Tuturuan ko kayo kung paano mangaral, kung paano ipalaganap ang mabuting balita. Kung ako nakakapag-cast out ng mga demonyo, makakapag-cast out din kayo. Kung ako'y nakakapagpagaling ng mga bulag na nakakita, mga ketong na gumagaling, magagawa niyo din yan sa aking pangalan. Do we think we deserve that? Di ba hindi? Pero hindi siya madamot eh. Kung ano yung meron siyang kapangyarihan, pwede niya yung ibigay sa atin at pwede natin yung i-perform sa pangalan niya. Amen? Wala sa kanya yung title na, ay, anak ako ng Diyos, kailangan na, ganito, ganyan.
Pagkus, lagi niya ipinapakita sa atin yung humility niya. Yung kababaang loob niya. Amen? Na sinasabi ng Panginoong Hesus, kahit gaano ka kasamang tao, pwede kang maging mabuti. Na kahit para kang basahan na napakadumi, pwede kang gawin ng Diyos na napakabusilak na parang bulak sa kaputian. Amen? Of course, hindi naman niya dinideny na ang kanyang ina ay si Maria. Talaga namang ina niya si Maria. Yun ang ginamit ng Ama sa Langit para maging ina niya rito sa lupa. Amen? Pero, alam natin na ang unang naging alagad din niya ay si Mama Mary. Amen? Si Mama Mary na nag-nourish sa kanya, nag-nurture sa kanya, na mula pa lang sa sinapupunan, talagang, diba, kinalulugdan na siya ng Ama. Amen. Si Mama Mary na nagpalaki sa kanya sa aral ng Diyos, sa paggabay ng Diyos. Malaki ang respeto ng Panginoong Hesus kay Mama Mary. Kaya nga kahit hindi pa panahon na maghimala ang Panginoon sa kasalan sa Kanaan, hindi ba hiningi ni Mama Mary na, wala nang alak. Naubusan na ng alak sa kasalan. Hindi ba naghimala? Yung first miracle ni Jesus Christ, ginawa niyang alak yung mga tubig doon sa handaan. Amen? Kita mo, no, ang laki ng pagmamahal at respeto ni Jesus Christ kay Mama Mary. Amen? Kaya hindi niya pwedeng ikatwa to. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus na, sino ang aking ina? Hindi yun literal. Hindi ba? Ang pagmamahal at pagsunod ng Panginoong Hesus sa Ama ay talagang sobra-sobra. Gayun din ang paggalang at pagmamahal niya kay Mama Mary. Amen. Pero ang kagandahan ng mabuting balita, ikaw na makasalanan, itinuturing tayong kapatid ng Panginoong Hesus. Di ba sinasabi nila sa isang pamilya, sa magkakapatid, merong black sheep? Hindi ako naniniwala. Sa akin, personally, hindi ako naniniwala na sa isang pamilya, sa mga anak may black sheep. Wala yan. Bakit? Kasi ang Panginoong Hesus kahit sabi mo pang black sheep ka na itinuturing ng pamilya mo, minamahal lang ni Kristo ang makasalanan. Ang ayaw lang ni Kristo, yung kasalanan ginagawa natin. Kaya nga siya naparito dito sa mundo para hindi sa mga banal, kundi para sa ating mga walang niya makasalanan. Amen. Kaya, sinasabi ng Panginoon, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Diba sa bandang huli ng gospel? Siya din yung sumagot. Ang sabi niya, yung mga tumatalima sa kalooban ng Diyos, yun ang ina ko at mga kapatid. Amen? Alam natin na kapag nangangaral ng Panginoong Hesus, ay naku, dumadagsa ang tao. Naging popular na siya, nakilala na siya bilang nagpapagaling, nagkakasat ng demonyo, bumubuhay ng mga patay, nangangaral ng salita ng Diyos, pinagkakaguluhan siya. Pero hindi lahat yun talagang faithful followers, may mga marites din doon. Kaya doon nga yung mga Pariseo yung mga dalubhasa sa kautusan binabati ko siya, hinahanapan siya ng butas Hindi ba? Pero makikita natin na yung mga talagang nakikinig sa kanya, sa kanyang aral, sa kanyang, di ba? Naniniwala na talaga siya anak ng Diyos. Yun ang kanyang tunay na kapatid at ina. Amen. Bakit? Bakit ina? Ano bang characteristics ng isang ina? Diba tayong mga ina, selfless. Inuuna natin yung iba, inuuna natin yung mga anak natin kaysa sa sarili natin. Ano ang ina? Ina ay ilaw ng tahanan. Ang ina ang mas na disciplinarian. Ang ina talagang maliit pa lang ang bata. Diba siya nagtuturo magsulat, magbasa, maglakad, magsalita. Ano pang ina? Ang ina talagang ibinibigay ang kanyang buhay. Kaya di ba pag nanganganak tayong mga ina, sinasabi yung ating isang paa ay nasa hukay. Hindi madaling manganak. Mga tatay, hindi madaling manganak. Merong iba dyan namamatay Diba? Ano pa ang mga pwedeng magandang karakter ng isang ina? Ang isang ina ay matyaga, mapagpasensya. Amen.
Kaya yan ang gusto ng Panginoong makita sa ating mga totoong nagmamahal sa Diyos. Maging karakter natin ng isang ina, ang ugali ng isang ina. Kasi ganun ang ina eh. Kailangan mag-set siya ng good example. Kailangan maging obedient siya. Maging masunurin ng isang ina. At higit sa lahat, dapat ang isang ina, pinapalaki ang kanyang mga anak sa aral ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi natin papalakihin ang ating mga anak sa aral ng Diyos, ibang aral lang mapapalakihan yan. Yung aral ng mundo, yung aral ng social media, yung aral na binibigay ng mga content creator na hindi naman nag-glorify ang Diyos. Amen? Kaya kapag ganun tayo, andun yung respeto ng Panginoon sa atin. Kung paano niya nire-respeto si Mama Mary, ganun ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Ito'y tunay kong kapatid sa pananampalataya. Ito'y parang isang ina, parang si Mama Mary na talaga namang ibibigay ang kanyang buhay. And we know that we cannot serve God, we cannot serve Jesus Christ without carrying our own cross. Kailangan kung gusto nating maglingkod sa Diyos, matuto tayong pumasa ng ating mga krus. Kailangan mas mahal natin ang Diyos kaysa sa ating pamilya, kaysa sa ating sariling buhay. Amen. We cannot serve God kung mayroon pa tayong mas priority. Kaya nga diba ang dami niyang halimbawa, kwento na ibinahayag sa Biblia, no? Yung mayamang binata Panginoon, nagagawa ko na may 10 utos ng Diyos. Pero ano po ba bang gagawin ko para makapunta sa langit? Ay, anong sabi ng Panginoong Hesus? Di sige, pagbenta mo lahat yung mga ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap at maglingkod ka sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kailangan kung anong meron tayo ngayon, kaya natin lahat ng i-give up. Kay family natin yan, kay property natin yan, kay pinag-aralan natin yan, kahit ano, para sa Diyos. Ganun ang gusto ng Panginoon. Amen? Kasi nga, di ba, yun ang tunay na tinuturing niyang ka-community niya eh. Yung tumatalima sa kalooban ng Diyos at hindi madaling tumalima sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi ang kalaban na rin natin, sarili natin eh. Diba? Sarili natin. Akala natin, ang kalaban natin, demonyo. Yes, nandiyan si Satan para i-tempt tayo. Pero kung tutusin, nung mamatay at muling mabuhay ng Panginoong Jesus, that Jesus Christ was a victorious God. Ano na siya eh, matagumpay na eh. Wala nang laban ng Diablo kasi binigyan na tayo ng kapangyarihang labanan yan. Kaya lang, syempre, madaya si Satanas. Kapag tayo ay natutuksot, nanalo siya, ngingisi-ngisi siya. Biro mo, wala na siyang kapangyarihan pero nananalo pa siya, nandadaya pa siya. So kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, ang sisihin natin ang ating sarili. Kasi ang demonyo, nandiyan lang yan. Pero sarili natin, why? Because we have our own free will. Meron tayong kalayaang pumili. Kaya kapag halimbawa, sinaktan ka ng kapwa mo at gusto mong gumante, huwag mo siyang sisisihin. Kung minura ka niya at minura mo siya, nagkaroon ng patayan o sakitan, diba? Kasi gano'n tayo diba? We're always blaming others Pag merong nasaktan tayo, binagawang hindi maganda sa atin, lagi nating sinasabi, ikaw kasi, kaya ako nagalit kasi ikaw ginagalit mo ako Mali po yun. Para tayong si Adan. Si Adan, yung una nating tao. Hindi ba nung tinukso si Eva, nung ahas, at tapos yun nga tinukso din nagamit din si Eva para tuksuhin si Adan. Nung kinausap na sila ng Diyos, anong sabi ni Adan? Kasi po yung babae na yan pinakain po ko nun diba? Ganun nangyayari sa atin ngayon. Nagkasala tayo, imbis na i-blame natin yung sarili natin, imbis na biniblame natin yung mga pangyayari, yung mga tao. We have our own free will. Pwede tayong pumili ng mabuti at masama. Kaya tayo hindi makatalima sa kalooban ng Diyos.
Kasi, lagi nating iniisip, ano ba yung gusto ko? Ito, gusto ko. Kaso, di ba, bakit din natin gayahin ang Panginoong Hesus na lagi niya sinasabi na, not my will, but your will be done. Amen. Amen. Hindi naman tinitingnan ni Lord kung anong natapos natin kung ano yung pinag-aralan natin kung gaano kalaki yung savings natin sa bangko. Never ever. Ang gusto niya, yung ating puso. Ano ba yung mga dahilan? Bakit tayo tumutulong sa ating kapwa? Ano ba yung dahilan? Bakit tayo nagdadasal? Diba? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit natin iniwan yung vision natin? Amen. We cannot serve two masters at the same time. Never tayo makakapag-serve ng dalawang Panginoon sa isang pagkakataon. Kasi yung isa mamahalin natin at yung isa kamumuhian natin. So we cannot serve evil and we cannot serve good. Di ba? Naman tayo pwedeng pumunta sa gitna. Ituturing tayo ng Panginoon na maligamgam ang pananampalataya. At isinusuko ng Diyos yung sala sa init, sala sa lamig. Ano ba talaga? Mabuti ka ba talaga o masama? Amen. Yung character ni Jesus Christ, dapat yun po yung tinutularan natin, Christ-like. Amen. Kaya nga walang sense of entitlement si Kristo nung sabihin niya sa nagtanong sa kanya na sino ba talaga ang ina't mga kapatid ko? Amen. But one thing for sure, anong meron ng Panginoong Hesus, ibinibigay sa ating mga walang niya, sa ating mga makasalanan. Buhay na walang hanggan, makasalanan ka, nagbalik loob ko sa Diyos, ibibigay sa iyo yun. Buhay na walang hanggan. Kung tutusin, na buhay na walang hanggan, may karapatan lang ang Panginoong Hesus Kasi siya lang perfect na walang may kasalanan. Pero napakabuti ng Diyos. Napakabusilak ng puso ng Panginoong Hesus. Kahit to sa nakapako siya sa krus at dalawang magnanakaw, di ba? Yung isa nilalait-lait pa siya. O kung ikaw nga anak ng Diyos, sige, ligtas mo ko tayo. Makaalis tayo dito sa pagkakapako. Anong sabi nung isa na magnanakaw? Uy, tumigil ka. Tapos kinausap niya ang Panginoon Hesus, Panginoon, wag mo kong kakalimutan pag ikaw ay nasa paradise na. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ngayon din. Today, I will bring you to paradise. Amen. So, ano pinapakita dun? Na ang Panginoong Hesus, kahit sa kahuli-hulihang sandali nating buhay, pwede niya tayong yakapin. Pwede niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Na hindi maibibigay ng kahit sino, na kahit ng mahal mo sa buhay. Pag namatay naman tayo, hindi naman tayo maliligtas ng asawa natin. Hindi maliligtas ng anak natin. Hindi naman natin masusuhulan si San Pedro. Dumating tayong walang dala, alas tayong walang dala. Kaya nga napaka-halaga na meron tayong tinatawag na God's family. Meron tayong family na, yun nga, kamukha niya, yung natural na pamilya natin na may nanay, may tatay, may anak. Yun yung physical family natin nakikita, no? Pero God's family, importante yan. Kaya kung wala ka pang God's family, kamukha ng mga cell group, ng mga community, sa mga prayer meeting, o kaya gusto mong maglingkod bilang lay ministers, lector commentators, gawin mo na. Huwag kang manatili na diyan ka lang sa bahay, diba? Yung bang nag-uumpisa, natatapos lang yung araw mo na umikot-ikot ka lang dyan. O kaya minsan, mas masama pa kung nag-waste ka lang ng time. Mag-join ka sa mga gawain para sa Panginoon. Amen. Para lumalabas ka naman sa mundo na puno na lang ng kasalanan. Kasi ang naghahari sa atin sa mundo ngayon, si Satanas. Kasi wala pa nga yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus hindi naman natin alam kung kailang mangyayari, no? Pero one thing for sure, ngayon pa lang, inaanyayahan tayo ng mabuting balita na mapasa atin na yung kaharian ng Diyos. Kasi hindi naman kinakailangan na mamatay ka at mapunta ka sa langit para masabi mo, ay, at last, the kingdom of God is already mine. No. Dito pa lang sa mundo, buhay pa lang tayo. We can experience the kingdom of God. Amen. Kaya kailangan, meron tayong God's family. Kasi, let's face it, sa isang pamilya, may tatay, may nanay, may anak, minsan hindi sila nagkakasundo-sundo Minsan lang mag-asawa, nag-aaway. Mga anak, nag-aaway.
O kung minsan sa isang pamilya, iba-iba ang relihiyon. Meron Katoliko, may Sabadista, may Iglesia. Imaginin mo kung paano sila nagdadasal. Di ba? Iba-iba paniniwala nila, pero isang Diyos lang ang sinasamba. Amen? Kaya kinakailangan meron tayong God's family. Lalo na kung senior na tayo, yan na yung perfect time. Punta ka ng simbahan. Meron po ba diyang lector commentator? Meron po ba diyang mother butler? O meron ba diyang cell group? Alam niyo, cell group is composed of at least 10 persons, no? Na magkakaroon sila ng meeting once a week. Tapos, ang pag-uusapan lang nila, God's Word of God. Kasi, siyempre sa simbahan, pag nagsisimba tayo, di ba, pag nag-homily na si Father, nakikinig tayo. Sa cell group, pwede kayong maging 4, 5 hanggang 10 miyembro. And then, ayun, mag-ano kayo ng isang gospel. Tapos dun, mag-ano kayo, mag-sharing na. Parang ganito, no? Bagamat hindi nyo ako nakikita, nagkakaroon tayo ng idea ng sharing. Yun nga lang, hindi ko kayo makausap. Ako lang nagsasalita. Pero, minsan, may mga guest preacher ako na Katoliko na nagkakaroon kami ng sharing palitan ng reflection. Parang ganun po. Para bang hinihimay-himay natin yung mabuting balita. Amen. Kumbaga, syempre, ang pagsisimba is the highest form of worship. Yung mga ganito, support lang to sa ating Catholic faith. Parang nire-remind lang tayo. Alam niyo yung di ba mga senior, may mga maintenance na yan sa puso, sa diabetes. Ito, maintenance to ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Kasi nga, marami sa atin, hindi nagmamature spiritually. Nagmamature lang sa age, pero hindi pa mature spiritually. Di ba nakakaya naman kay Lord, senior citizen ka na, hanggang ngayon may kagalit ka pa? Dahil nagbibilang ka na lang ng araw, pwede ka na kunin ni Lord, may kagalit ka pa? Hindi ba? Kaya dapat, lagi tayong hindi nawawala sa schedule natin yung pakikinig ng mabuting balita. Kaya ka mabuting balita kasi dami-dami ng masamang balita sa mundo. Di ba may mga gera na, may mga tagutom na sa ibang bansa, climate change. Yung isang manunood ka ng balita sa YouTube, sa social media, mababad mood ka. Unlike yung pagmabuting balita, yun yung natin. Yun ang magpapalakas sa atin na sa kabila ng kahirapan sa buhay, sa kabila ng mga meron tayong sakit, may pag-asa. May pag-asa. At si Kristo, ang pag-asa natin. Kaya kailangan, nabibilong tayo sa God's family. Marami naman yan, di ba? Sa ating mga Katoliko, merong mga charismatic. Punta ka sa simbahan, sa parokya nyo. O saan, meron po ba ditong charismatic? O, join kayo. Amen. Kasi sa family nyo, minsan talagang hindi rin kayo magkaroon ng pagkakasundo eh. Minsan may problema ka, di mo masabi sa family mo. Sa God's family mo, pwede ka mag-open up. Usually, ganyan sa mga cell group eh. Minsan, may mga personal silang problemang ibino-voice out nila. Pero syempre, ang rules, walang labasan. Doon lang yun sa cell group. Diba? Nabo-voice out mo na, hey, alam mo sister, ako may problema akong ganito, ganyan. So, ano na maibibigay sa yung advice? Syempre, godly advice. Amen. Unlike nung wala kang God's family, mapunta ka sa masamang tao, sa masamang barkada, baka yayain ka, sige, inuman na tayo. O sige, drugs tayo para makalimutan mo yung problema mo. Amen. Kaya, ang mabuting balita ay nagpapakita lamang na ang laki ng pagtingin ni Kristo sa ating mga makasalanan. Tinuturing tayong ina, spiritually. Mga kapatid, spiritually. Yung karakter natin. Di ba? At hindi lang yung ino-offer niya, meron ako nito, meron ka din yan. May buhay na walang hanggan ako, meron ka din yan. Meron akong, di ba, ang banal na espiritu, iniwan sa atin ng Panginoong Hesus yan. Di ba? Biro mo, libre nating nakukuha. Di ba tayo pwede pumunta sa tindahan? Pagbilang nga po ng peace of mind, pagbilang nga po ng self-control, hindi eh. Maraming tao, ang daming pera pero walang peace of mind. Maraming tao, ang lakas ng kapangyarihan. Pero wala silang control, self-control. Ang salita ng Diyos, mananatili. Mga bagay sa mundo maglalaho,
Pero yung isa, kapiraso na salita ng Panginoon, never yan maglalaho. Sometimes nakakalimutan lang natin, ano ba talagang kabuluhan natin sa mundo? Ano ba talagang mahalaga sa mundo? Ano ba talagang mahalaga sa buhay natin? Nagdo-double, triple time na si Satanas. Talaga nagtatrabaho na siya. Lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Tandaan natin to, no? Lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Kaya huwag tayo magtataka na naglilingkod tayo sa Panginoon. Bakit parang mas maraming problema? Bakit parang mas nalalapit yata tayo sa tukso? Bakit yata kung kailan ako naglingkod sa Diyos, saka ako nagkasakit, saka ako nahiwalay sa asawa, saka ako may problema, saka ang daming may magalit sa akin. Natural lang po yun. Kung si Kristo nga, naranasan niya yung mga persecution eh. Naranasan niya yung mga sabihan. Di ba yung gospel kahapon na sinasabihan siya na, nagpapagaling lang yan ng mga may sakit kasi ang kapangyarihan niya nanggagaling sa prinsipe ng demonyo kay Beelzebul. Di po ba? Kaya nga nagkatawang taong Panginoong Hesus para maranasan niya kung ano yung feeling natin. Although alam na niya yun, pero diba, naunawaan tayo ng Panginoon. Naiintindihan niya tayo. Ang gusto lang niya, ilapit natin ang ating sarili sa Kanya ng buong puso, ng kusa. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos eh. Hindi naman tayo pinipilit ng Diyos na makinig ka dito. Hindi naman pinipilit ng Diyos na magsimba ka. Hindi, walang pilitan. Pero sayang, diba? Sayang yung opportunity na ibinibigay sa atin ng Panginoon na makasama siya sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. We should know our mission and vision. Bakit tayo naririto? Ba't tayo na-exist? Para lang bang gumising, kumain, magtrabaho, manood? Diba? Mag-business? Mag-aral? Hindi. Gagawin natin lahat yan kasi buhay tayo eh. Pero meron pang mas nauuna dyan. Kailangan maging ina at kapatid tayo ni Kristo sa pananampalataya. Amen. We should know. Tayo mga tao sigurista eh. Sigurista tayo eh. Minsan yung baby nga nasa tiyan pala, may educational plan na. Pero hindi ka pa namamatay. Nabangga ko. Hindi ka pa namamatay. Meron ka na memorial plan. Napakasigurista natin, no? Pero what about our soul? Paano yung ating kaluluwa? Naging sigurista na ba tayo? Ang bilis ng panahon. 2024 na. Amen. Napaghandaan na ba natin yung kayamanan sa langit? Napaghandaan na ba natin yung totoong buhay sa langit? Hanggat nabubuhay tayo, punong-puno tayo ng kahabagan sa Diyos. Pero syempre, kapag tayo'y namatay at hindi natin alam kung kailan, tapos na ang habag ng Diyos. Pag-uhusga na. Mapalad tayo. Buhay pa tayo ngayong January 23, 2024. Di natin alam kung yung January 24, 2024, 24, no? Mabubuhay pa tayo. Kaya napakalaga na bago tayo matulog, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Amen. Yan din yung gospel kagabi. Ano sabi nung gospel kagabi? Ano ba daw yung kasalanang hindi napapatawad ng Diyos? Lahat ng kasalanan, kayang patawarin ng Diyos. Pero merong isang kasalanang hindi papapatawad ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano yun? Yung hindi tayo humihingi ng tawad sa Diyos. Amen. Paano ka nga ba patatawarin kung di mahihingi? At may mga ganung tao. Because of their pride, di sila hingi ng tawad. Pero yun nga yung mahalaga na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos eh. Ang utos nga ng Diyos kapag merong kagalit sa'yo, ikaw pa yung lumapit eh. Ikaw pa yung mag-offer ng peace eh. Na ibigin mo yung kaaway, ipagdasal mo sila. Napaka-humble ng mga utos ng Diyos. Sa tao, ay nako, ipin sa ipin. Diba? Mumurahin mo ako, mas malutong pa yung mura ko sa'yo, gaganti ako. Diba? Kasi gusto ni Satanas maghari sa atin ng pride. Kasi Satanas, hari yun ng pride. Kaya nga siya nagrebelde sa Diyos eh. Ang ganda-ganda na ng offer sa kanya ng Diyos. Ang ganda-ganda na niyang anghel.
Pagkatapos, gusto pa niyang maging higit sa Diyos. Diba? Mahal tayo ng Panginoon. Kung feeling mo wala nang nagmamahal sa'yo, ang Diyos ang higit na nagmamahal sa atin. Siya lang yung tumatanggap sa atin, whoever we are. God is loving us, not because of, but in spite of. The love of God is unconditional love. Saan ka pa? Diba? Kahit gano'n mo kamahal yung asawa mo, yung anak mo, iiwan din tayo yan. Yung mga anak natin, mag-asawa yan, magkakaroon sa sariling pamilya yan. Yung asawa natin, kahit gano'n natin kamahal, kukunin din yan ni Lord. Pero kahit kunin ni Lord ang lahat sa atin, pero si Lord ang number one o mahal natin, actually ayoko nga gamitin yung salitang number one eh. Yung sabihin natin, Lord, mahal ko si God number one. No. Only one. Mahal ko ang Diyos, siya lang. Kasi pag mahal natin ng Diyos na siya lang, yung pagmamahal natin sa magulang natin, sa anak natin, sa asawa, sa kapwa natin, bunga na lang yun ng pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Because God is a jealous God. Ayaw niyang may kaagaw siya sa pag-ibig natin sa Kanya. Amen po. Kaya lang, syempre, papayag ba naman ng Diablo na mahalin natin ang Diyos, na sundin natin ang Diyos? Syempre, hindi. Sa istorya, may kontrabida. Diba? Sa istorya, may kontrabida. At sino ang kontrabida? Yung Diablo. Sino ang bida? Ang Diyos. Sino ang direktor? Tayo! Meron tayong kakayanan mag-direct ng ating buhay. Kaya nga may free will eh. Kaya kung halimbawa naghirap ka ngayon, may sakit ka ngayon, tayo yung direktor ng ating buhay. Kaya tayo may diabetes ngayon, kaya tayo mayroong high blood ngayon, kasi tayo nag-direct eh. Tayo pa nga writer eh. Amen. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Ngayon, wala tayong masisisi. Tayo din. Minsan may mga kasalanang alam na natin consequences, pero ginagawa pa rin natin. Why? Because of our free will, kasi nakakabigay ng kasiyahan yun sa atin. And we don't care kung hindi natin nabibigyan ng kagalakan ang Diyos. But Christ, wala siya laging ginagawa. Not my will, but your will be done. Ibang tipong, Lord, gusto ko mag-abroad. Lord, gusto ko ng bahay, gusto ko negosyo, gusto ko... Pero Lord ayaw mo, mas lalong ayaw ko. Ganun. Ganun tayo dapat. Hindi yung, Lord, gusto ko mag-abroad. Gagawin ko lahat. Lord, gusto ko sumikat. Gusto ko sumikat na singer, Lord. Gagawin lahat. Ibebenta sarili. Ganito, ganyan. Gagamit ng mga tao. Matupad lang yung gusto niya. Natin. Pero, yun nga magandang nakakarinig tayo ng everyday gospel. Kasi, nalalaman natin, teka yung napanood ko sa YouTube kanina, yung ipinagmamalaki ng content creator na yan. Parang hindi naman yan ang gusto ni Lord Hindi ba? 24 hours ang binigay sa atin ng Diyos. Ano ba naman yung sandaling magnilay tayo ng mabuting balita? Para sa atin din yun. Para sa atin lang yun. Nasa Diyos na lahat Ano ba bang kailangan niya sa atin? Pero ginagawa ng Lord, tinuturuan tayong sumamba, magmahal, magpatawad para sa atin. Hindi ba? Naibigay na ng Diyos ang lahat Si Kristo. Ang Banal na Espiritu. Ang Bible, open book na. Naganap na lahat. Wala naman tayo sa panahon ni Kristo na hindi pa, yung iba ayaw tanggapin na Mesiyas. Lahat na, tapos na. Nasa last part na tayo ng Bible. Nasa Revelation na tayo. Kumbaga, naghihintay na lang tayo ng final coming ni Jesus Christ. O kung hindi man dumating yung final coming, yung kamatayan natin, na it doesn't depend sa age, sa katayuan. Kasi maglakad ka lang dyan, madulas kang mamatay ko. Hindi ba? Kaya, the gospel asking na maging very close tayo. Di ba ganun yung nanay? Very close sa anak. Mga kapatid, very close sa kapwa kapatid.
nasa God's community, magmahalan tayo. Hindi nasa God's community ka na, nagsisiraan pa kayo. Tsaka iwasan natin na pag nasa God's family tayo, yung bang barkada, kasi minsan gano'n nangyayari, no? Minsan tuloy yung bagong miyembro, yung bagong na-intimidate sila eh. Wala dapat yung barkada. Pag nasa God's family ka, nasa gawain ka, ipakita mo yung pagpamahal mo sa lahat. Hindi pwede yung barka-barkada. Alam mo sa pagpunta mo doon, grupo kayo eh. O ito grupo A, grupo B. Manong pag kami bago grupo nyo, di ba? Nakakasira yan sa isang community, yung barka-barkada. Amen? Nandun ang komunidad para sa Diyos, para ilapit ang isa't isa. Isa't isa, lalo na yung mga taong nag-uumpisa pa lang sa pananampalataya. And of course, kung ikaw ay leader ng isang God's community, dapat sa gitna ka. Wala ka dapat kinakampihan. Amen. Nangyayari din kasi yan. Na minsan may kinakampihan yung pinaka-leader. Kasi nagbibigay yan, nagsusupport yan sa gawain, papaboran ko yan. May mga ganong case, pero hindi ganon ang gusto ng Panginoon. Kailangan maging fair tayo. Kasi, dapat kung tutusin, hindi na dapat sabihin cell group leader or community leader. Hindi na dapat ganon leader eh. Dapat God's servant, community servant, cell group servant. Kasi dapat tayo alipin, hindi leader. Ang leader natin, ang Panginoon. Amen. We have to serve. Actually, kahit sa community, nagkakaroon din talaga ng intriga. Totoo lang. Totoo lang talaga. Diba? Halimbawa, grupo ng lector commentator, lay ministers, sa charismatics, kahit anong gawain, may intriga dyan. Syempre, papasukin yun ng demonyo eh. Community kayo, pasukin ko nga kayo, magsiraan nga kayo. Kaya diba, pansinin mo minsan, ang isang gawain, halimbawa, nag-start ng year 1980. Tapos, halimbawa, ngayon, tumagal ng 2000. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Pansinin mo, hindi sila dumadami. Kumukonti yan kapag nakikita nung mga miyembro na, diba, merong favoritism, o kaya merong hindi naaalagaan mabuti ang member. Amen. At mahirap yung ganon. Alam niyo ba, ang pagkuha sa isang kakaluluwa, mahirap. Yung bang isang dating tao na hindi nagsisimba, hindi nagbabasa ng Bible, tapos madala mo sa community, maturuan mong kumanta, sumayaw, magdasal, magbasa ng Bible, makinig ng gospel. Isang kaluluwa yan, tuwang-tuwa na mga anghel sa langit. Tapos biglang aalis. Kasi may nakita na hindi maganda sa community. Yes, hindi natin dapat tingnan yung tao. Totoo yan. Pero kung yung mismong tao na ang nakakasira doon sa community, dapat ka na talagang umalis. Amen. Kasi nga, let's face it, hindi lahat ng tumatawag ng Lord, Lord, papasok sa langit. Kundi yung lang, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Di ba may mga leader pa nga ng community na ginagamit yung gawain para sa pera, nagpapayaman para sa pera, ang hirap no? Pero hindi ganun eh. Ang sabi ng Diyos, magmahalan tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Magtulungan, magpatawaran. And of course, as a leader, be a peacemaker. Amen. Kung nakikita mo nagkakagulo ang mga miyembro mo, maging peacemaker ka, hindi yung may kakampihan ka. Amen. God's family, mahalaga yan. Kaya nga tayo nagtatawagan ng brother, sister. Amen po. Kasi kung ano mang ginawa natin sa ating maliit na kapatid, ginawa natin sa Panginoon. Amen. Tsaka ang paglilingkod sa Diyos, hindi nga siya entitlement eh. Hindi siya yung may title. Ay, pari yan, laki ng respeto ko dyan. Ay, madre yan. Ay, leader yan ng community. Ang laki ng respeto. No! Sa paningin ng Diyos, dapat pareho tayo. Walang title. Hindi porke pari ka, sabihin, mas malakas ka sa Diyos. Hindi. Kaya nga, di ba sabi, ang itinuturing ng Diyos sa kapamilya niya,
spiritually, yung sumusunod. So, the key is obedience. Pagsunod. At yan tayo kulang sa pagsunod. And we cannot obey God if we are not humble enough to follow His will. Amen. Kaya nakakalungkot, no? Iba ang pinaglilingkuran ngayon ng tao. Mas gusto nila yung mga grupo ng mga adik-adik, grupo ng mga, di ba maraming grupo? Sa social media lang, di ba? Daming group chat. O grupo ng ganito, grupo ng mga tricycle, grupo ng mga doktor, grupo ng mga attorney, grupo ng mga civil engineer. May mga mission, vision yan yung mga grupo na yan. Pero syempre, bawat grupo dapat nag-glorify pa rin ng God. Amen. Kaya isa sa mga mensahe ng Panginoon ngayon, kung wala ka pang community, maghanap ka na. Amen. Masarap magkaroon ng community. Yung nakikita kayo ng mga sisters mo, hindi ba? Yung bang may problema ka sa bahay, pagdating mo sa community, na-enlight yung spirit mo. Na-enlight siya. And of course, kapag halimbawa ikaw naman ang leader sa isang community, ipakita mo yung yung karakter ni Kristo, kababaang loob. Be fair, be a peacemaker, be humble. Yung love. Alam mo kasi kapag ang isang miyembro ng isang community, naramdaman niya yung love sa servant leader, yung leader sa leader, I will tell you, babalik at babalik yan. Why? Because naramdaman niya yung love Nakita niya yung love kay Kristo Pero kung leader ka, tapos hindi nakikita ng member mo yun, lalayasan ka. Lalayasan ka. Na totoo lang. Amen. Kailangan we will serve the people, our neighbor, like what Jesus did. Paano ba ang service ni Jesus Christ? Humility, with love. Amen. At of course, laging sinusunod ng kalooban. Kaya nga ang Panginoong Yesus, di ba, lagi siya nananalangin sa madaling araw, araw-araw. Lagi siya nagpapasalamat sa Diyos. Lagi niya sinasabi, hindi yung kalooban ko, hindi yung kalooban. Amen. Nawa sa puso natin, matagpuan natin sa mabuting balita ngayon na tayo hinihimok, inaanyaya ng Panginoong Hesus, no? Na tumalima sa kalooban ng Diyos. Sapagkat siyempre, di ba? Ang tanging maliligtas lang yung nagtitiis hanggang wakas. Hindi nakakapanghinayang ang maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Na ang Ama sa langit ang the head, parang head of the family, no? Tayo, si Kristo ang ulo ng iglesia, tayo yung mga bahagi ng katawan. Amen. At nawa kung meron na tayong community ngayon, kung leader tayo ngayon, iparamdam natin sa ating mga nasasakupan. Kasi pinagkakatiwala sa atin yan Hindi ba? Kung bawa leader ka ng isang community, may pinagkakatiwala Kung 5 miyembro yan, 6 na miyembro, o marami, pinagkakatiwala sa atin yun So dapat ipakita natin sa kanila yung fair treatment, yung love, yung understanding. Amen. At lahat naman yung babalik sa atin Hindi ba? Babalik sa atin Iwasan yung mga barka-barkada sa community. Iwasan yung mga chismis-chismis, siraan. Nasa God's family na nga, ganun pa nangyayari. Kaya ka nga nag-God's family para lumabas ka doon sa mga barkadang, di ba, masama yung impluwensya sa atin. Okay? Magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo na ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang tunay na ina at mga kapatid ni Kristo. Yes, Lord, dalangin namin, natulungan mo kaming maging seryoso sa pagsunod sa iyong kalooban. Napakadaming pagsubok na dinadanas sa aming Panginoon. Pero maraming salamat sapagkat muli mo pinapaalala sa amin ang kahalagahan ng pagtalima sa iyong utos sapagkat itinuturing mo kaming kapatid
sa pananampalataya. Pinapanalangin namin ng mga naglilingkod sa Diyos. Mapapare, madre, God servant, cell-group leader, lector, commentator, lay ministers, mother bat, lahat po, Panginoon, na nagtatrabaho sa iyong ubasan. Lord, yung mga kahinaan namin, Lord, tulungan mo kami mapagtagumpayan ito. Tulungan mo kami madagdagan, ma-increase ang aming faith sa iyo. Nasa tuwing kami naglilingkod, ikaw yung pinaglilingkodan namin at ikaw ang gusto naming maitaas aming paglilingkod. Bigyan mo kami ng kababaang loob, Panginoon, sapagkat kami minsan nagmamataas. Na kahit kami ang tama, makita pa rin sa amin ang kababaang loob, ang pag-ibig namin sa aming kapwa. Lalo na yung mga kapwang nananakit sa amin, mga kapwang galit sa amin, mas pagmamahal ang aming igante. Lord, I pray for the family of Brother Boy Santiago, Sister Fatima Leonor, Sister Nilda Flores, Brother Jerry, at lahat po ng mga brothers, sisters, lalo na po yung mga hindi pa nakakasumpong sa iyo, Panginoon. Alam ko na gagawa ka ng paraan para kami maglingkod sa iyo ng tapat, Panginoon. Maraming salamat po sa mga biyaya mo, Lord. Humihingi po ako ng panalangin sa inyo ng Facebook Live na ito'y patuloy na i-bless ni Lord. Patuloy niyang gamitin every day to proclaim the word of God. And of course, panalangin din sa inyong abang lingkod na sa aking kalusugan, spiritual na koneksyon sa Diyos, the wisdom, patuloy sa akin ng Panginoon. And of course, dalangin sa buong mundo na ang buong mundo ay gabayan ng Diyos, na ang mga naglilingkod ay patuloy na maglingkod at ang mga taong nag-backslide na ay muling magbalik sa paglilingkod. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang ibinidhi. Sana nataniman yung puso natin ng mensahe ng Panginoon. Of course, to summarize the gospel, talagang inaanyaya tayo ng Diyos at tumalima sa kanyang kalooban para member tayo ng kanyang family, ng God's family. At saan ba nakatira ang God's family? Sa heaven. Okay. Okay. So, kung hindi nyo po naumpisahan itong Tuesday Gospel, balik po kayo sa aking timeline, Angelica Dorde. Pwede po kayo pumunta sa aking YouTube channel. Pa-subscribe na lang po para someday makapag-live naman po tayo sa YouTube. Di ba? Nakapag-Facebook. Ilang taon na tayo nag-Facebook live. Ang dalangin ng inyong abang lingkod YouTube naman, tsaka TikTok. So, magtulungan po tayo, di ba? Mag-subscribe po kayo. And of course, ayun nga po, kung meron po kayong mga prayer request, Thanksgiving, pwede nyo po ako i-PM para may sama po natin sa closing prayer. And kung loloobin ng Diyos na ipagkaloob ang January 24, 2024, alas 6 po ng gabi, sama-sama po tayong magnilay ng mabuting balita. At sa January 27, Saturday Gospel, may guest preacher po ako, si Brother Jerry Birayam. Paminsan-minsan po, nag-invite din po ako ng ibang preacher para magbigay ng reflection. Amen. So, depende na lang po yun sa kanilang availability, kung anong oras sila pwede. Minsan, naiiba po yung oras natin, depende sa availability ng magsasalita. But of course, the regular programming is Monday to Saturday, alas 6 ng gabi. At pagkalinggo po, alas 3 ng hapon. Ayun po. Ayun. Nawa, tayo ay magkaroon ng God's family. Tumalima tayo sa kalooban ng Diyos. Upang sa ganon, alam niyo yon yung masarap kasi sumunod sa kalooban. Mahirap, kung sa mahirap, pero mas mahirap pag hindi ka sumunod Di ba? Hindi sumunod ka na lang. Kesa naman yung hindi tayo totally sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapat po tayong maglingkod sa Panginoon.
simbahan upang ipakita ang bagong damit, makipagsosyalan. Kung ano-ano ang napapansin, kung hinga ng tulong, ayokong gawin. Salamat sa Diyos at ang buhay ko binago na rin. Dapat akong maglilingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Dapat akong maglilingkod, dapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Di mapakalibag, di napansin, ay sobrang yaman. Lahat ng paraan kanyang sinusubukan, makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang, huwag ka sanang ganyan. Dapat ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat ka sanang maglingkod, dapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, pag-ibig ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya sa iglesyang kinabibilangan, ibang kalooban, taglay mong lakas. Sa iyong punuan ng pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod, dapat na tayong maglingkod. Dapat akong maglilingkod, dapat ka sanang maglingkod. Dapat na tayong maglingkod, maglingkod. Maraming pong salamat and to God be the glory.